Sunod-sunod na tunog ng alarm ang nagpagising sa akin. Nakapikit pa ang mata ko nang abutin ko ang telepono ko na nasa maliit na mesa sa tabi ng kama ko. Maaga akong gumising para sa interview ko sa TSIC. Agad akong bumangon. Sana makuha kong trabahong ito para kay Tyrone. Bulong ko. Bumaba ako mula sa kama. Naginat-inat muna ako bago ako nagtungo sa banyo para maligo. Pagkalabas ko ng banyo, pagtunog ng telepono ko ang bumungad sa akin. Nagmadali akong tinungo ang maliit na mesa kung saan nakalagay ang telepono ko. Good morning, Lucas. Ang aga mong napatawag, may problema ba? Hindi nagsasalita si Lucas at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito na animoy may malaking problema ito. Madalas tumatawag si Lucas para makipag-usap kay Tyrone, kaya sanay ako nakakatanggap ng tawag mula sa kanya. Hindi nga lang ganito kaaga. Let it out, Lucas. Sabihin mo na ang gusto mo sabihin. May problema ba? Tungkol ba kay Thunder? Lumakas ang kabog ng puso ko nang nabanggit ko ang pangalan ni Thunder. Isang malalim na buntong hininga ang muling narinig ko sa kabilang linya. Lucas cleared his throat saka ito nagsalita. I just want you to know, Sophia, that I am always here for you. For you and Tyrone. Kung magbalik man si Thunder at hindi kanya... Shit! Hindi ko napigilan ang mapamura ng mamatay ang telepono ko. Agad ko itong chinarge at nang magkaroon ng konting battery, agad kong tinawagan si Lucas pero hindi na ito sumasagot kaya agad ako nagtipa ng mensahe. Lucas, nalobat ang telepono ko. Ano sinasabi mo tungkol kay Thunder? Bumalik na ba siya? Please, call me back. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng silid. Gusto kong malaman kung ano sasabihin ni Lucas tungkol kay Thunder. Ang lakas ng tibok ng puso ko, maisip ko pa lang na bumalik na siya. Kalahating oras na wala pa rin text or tawag mula kay Thunder. Tatawagan ko na lang siguro mamaya. Kailangan ko makapaghanda sa interview ko. Nagsuot lang ako ng black pencil cut skirt at mayroong satin na long sleeve na nakatuck-in sa skirt. Pinaraisan ko ito ng black high heels. Hinayaan ko lang nakalugay ang mahaba kong buhok na medyo kulot ang dulo. Nagpahid lang ako ng manipis na makeup sa aking muka at lip gloss sa aking labi. Nang masiyahan na sa aking ayos ay kinuha ko ang bag ko at lumabas ng silid ko. Good morning, Tita Annalisa. Tulog pa po ba si Tyrone? Tuwing may pasok ako sa trabaho, sa silid ni Tita Annalisa natutulog si Tyrone para hindi maabala ang tulog niya tuwing tutunog ang alarm ko. Oo anak, nagluto ako ng almusal, kumain ka muna bago ka umalis. Nang sulyapan ko ang orasan ay wala na akong time para kumain pa. Kakahintay ko ng tawag ni Lucas, hindi ko na malaya ng oras kaya ngayon kailangan ko nang magmadali para sa interview ko. Tita Annalisa, hindi na po ako makakapag-almusal. Isang oras na lang po bago ang interview ko. Kalahating oras po ang biyahe papunta sa TSIC. Kayo na po muna bahala kay Tyrone, tita. Sige iya, mag-iingat ka. Pagkatapos kong halikan sa Tyrone ay nagmamadali na ako makaalis ng apartment. Laking pasasalamat ko na agad ako nakakita ng taxi paglabas ko ng compound ng apartment. Manong, sa TS International po. Okay ma'am, doon po ba kayo pumapasok? Ang swerte niyo ma'am at nakapasok kayo sa kumpanya na iyon. Sabi nila, napakahirap makapasok sa TSIC. Interview pa lang po ako, Manong. Good luck, iha. Salamat po. Dahil sa walang traffic, maaga ako nakarating sa TSIC. Sanay naman ako sa mga interview pero kakaibang kaba ang nararamdaman ko ngayon. Ang lakas ng kalabog ng puso ko at hindi ko maunawaan ang kakaibang pakaramdam na sumasakop sa sarili ko. Ang pakaramdam na may mangyayaring kakaiba ngayong araw. Pinagala ko ang mata ko sa lobby ng TSIC. Para itong 5-star hotel lobby. May naglalakihang ilaw at spiral stairs. Meron din mga sofa at table sa waiting area. May mga halaman na lalong nagpapaganda sa paligid. Itong pinakamagandang building na napasukan ko sa buong buhay ko. Sigaw ng isip ko. Naglalakad ako patungo sa reception ng lobby. Good morning. I'm Sofia Ramos. I'm here for an interview. Agad na ngumiti ang magandang receptionist. Sobrang friendly niya. Tinignan ko agad ang name niya na nakakabit sa may left side ng dibdib niya. Bernadette. Bagay na bagay sa kanyang pangalan niya. Sa isip ko. Ang aga mo, Ma'am Sofia. Maghintay ka na lamang muna sa waiting area. Tatawagin na lamang po ang pangalan mo. Sambit niya at muli siyang ngumiti. Salamat, Bernadette. Sambit ko't ngumiti din ako sa kanya. Naglakad ako patungo sa waiting area at naghanap ng maupuan. Agad ako nakakita ng bakanteng upuan na malapit sa pintuan kung saan makikita ko ang mga taong papasok. Sana hindi ako maghintay na matagal.
Bulong ko. Agad kong kinuha ang telepono ko pagkaupo ko. Napasimangot ako na hanggang ngayon wala pa rin tawag o text mula kay Lucas. Naisipan kong magtipan ng panibagong mensahe. Hi Lucas, I know you are busy. Gusto ko lang malaman ang gusto mo sabihin tungkol kay Thunder. Please call me back or mag-message ka man lang. Bumuntong hininga ako at agad ko ibinalik sa bag ko ang telepono ko. Tatayo na sana ako para magpunta sa banyo nang mapansin ko ang mga tao sa paligid ko na aligaga at nagkakagulo. Ano bang nangyayari? Bulong ko. Agad ako napatingin ng patungo sa pintuan ng mga taong nakasuot at mga babaeng naka-formal tingnan. Humilara ang mga ito sa pintuan na may hinihintay ang pagdating ng isang makapangyarihang tao. Welcome back, President! Sabay-sabay na bati ng mga taong sa tingin ko ay may matataas na katungkulan sa kumpanya. Hindi ako nakagalaw. Pakiramdam ko'y huminto ang paghinga ko. Nakatulala ako habang nakatitig sa taong ang tagal kong pinananabikan na makita sa loob ng 5 taon. Ang taong pinakamamahal ko. Thunder! Sigaw ko at tumakbo akong palapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ko. Sa wakas nagbalik na siya. Mabubuo na ang pamilya namin. Magkakaroon na ng ama si Tyrone. Ngunit ilang minuto na akong nakayakap sa kanya, hindi niya ako niyayakap pabalik. Hindi ko maramdaman ang palad niyang humahaplos sa likuran ko tuwing umiiyak ako. Nagulantang ang buong sistema ko nang kalasin niya ang pagyakap ko at "Who the hell are you?" Sigaw niya at itinulak akong palayo sa kanya. Kundi dahil sa isang lalaki na nasa likuran ko, baka sa sahig ako bumagsak sa lakas ng pagkakatulak niya. Ma'am, umalis na po kayo sa daraanan ni Bossing. Agad akong hinawi na isang lalaki na mukhang isa sa mga bodyguard niya. Who is she, babe? Napatingin ako sa babaeng nagsalita na agad na kumapit sa braso ni Thunder. At sa Thunder agad na yumapos sa maliit na bewang ng babae na mukhang banyaga. Napakaganda ng babae. Mukha itong modelo. Makinis na balat, matangos na ilong at magandang katawan. Blonde ang buhok nito. I don't know her. Maybe one of the women chasing me. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Ganoon na lang pala ang tingin ni Thunder sa akin pagkalipas ng 5 taon. Hindi niya na ako kilala. Dahil ba sa magandang babae na kasama niya, na sa tingin ko'y pareho sila ng estado ng buhay. Matamis nang initian ni Thunder ang babae at dinampian ng halik sa labi na nagdulot ng libu-libong sakit sa akin. Pinigilan kong tumulo ang luha ko. Tama na ang luha ko kanina. Nakatulala ako habang sinusundan ko ng tingin ang papalayong si Thunder at ang babaeng kong tingnan ni Thunder ay punong-puno ng pagmamahal at pag-iingat. Ang mga tingin ni Thunder na inuukol niya sa akin noon. Anong nangyari, Thunder? Kaya ba hindi ka bumalik? Dahil may bago ka ng mahal? At paano ako, Tyrone? Mga tanong sa isip ko na hindi ko alam kung paano magkakaroon ng kasagutan. Umasa akong lilingon siya pero hindi niya ginawa. Mabilis kong pinahid ang luha ko na bigla na lang pumatak. Nang tingnan ko ang paligid ko, nakita ko ang mga taong nakatingin sa akin, nagbubulungan at nagtatawanan. Alam kong ako ang pinag-uusapan nila dahil sa eksenang nangyari kanina, lalo na at sinabi ni Thunder na isa ako sa babaeng humahabol sa kanya. Kung ayaw mo sa akin, ayoko na rin sa'yo, Thunder. Magsama kayo ng babae mo maputla at payatot. Sigaw ng isip ko. Inayos ko ang sarili ko. Inrapan ko mga taong nagbubulungan habang nakatingin sa akin at taas no ako naglakad papalabas ng TSIC. Nang lumingon ako'y nagtama ang paningin namin ni Thunder na nasa elevator na. Kutong lupa ka. Sana hindi ka nalang bumalik. Masama akong tiningnan sa Thunder at inrapan ko siya bago ako nagmarchong palabas ng building na isinusumpa ko na. Hindi na ako aapak sa building mo. Kutong lupa. Huwag ka na magpapakita sa akin. Sambit ko habang nag-aabang ako ng taxi. Hindi ko akalain na sa muling pagkikita namin ni Thunder, ganito kasakit ang dulot ng sabihin niyang hindi niya ako kilala. Kahit na anong pigil ko na hindi mapaluha, hindi ko magawa. Nagsunod-sunod ang buhos ng luha ko. Umaalog na ang balikat ko sa pag-iyak na naging hikbi. Hinintay kita, kutong lupa, tapos gaganituhin mo lang ako. Hindi mo malalaman ang tungkol kay Tyrone. Bagay kayo ng babae mo. Kutong lupa ka at babae mo kang grapata. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nasaktan na ba kayo, Manong? Walang kwentang mga lalaki.
Ma'am naman, huwag niyo naman pong lahatin. Mahal na mahal ko kayong asawa ko. Dapat ma'am, huwag mong sayangin ang luha mo sa isang lalaki. Sobrang ganda niyo kaya. Bakit ba pati si Manong na walang malay dinadamay ko na dahil kay Thunder na kutong lupa? Sigaw ng isip ko. Hindi na ako nagsalita. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Ayoko makita ko ni Tyrone at Tita Annalisa na ganito. Agad kong pinunasan ang luha ko at nag-retouch ng konti. Pagbaba ko ng taxi, nagtaka ako na may nakaparadang isang sasakyan na sa itsura pa lang, mukhang mamahali na. Pumuntong hininga ako at inihanda ko ang matamis na ngiti bago ko buksan ang pintuan. Napalis ang ngiti ko na makita ko si Lucas. Alam kong alam niya na bumalik na si Thunder. Anong ginagawa mo dito, Lucas? Pinatigas ko ang mukha ko at masama ko siyang tiningnan. Nagkita na kayo? Hindi ko sinagot si Lucas. Kinuha ko si Tyrone sa kanya. Mommy, may pasalubong ka ba sa akin? Agad ako napangiti kay Tyrone. Kahit ayaw na sa akin ni Thunder, ayos lang dahil may baby Tyrone naman ako. Umalis ka na, Lucas. Pagtataboy ko sa kanya. Simula ngayon, puputulin ko ng ugnayan ko sa pamilya nila. Sophia Ramos, stop being childish. Hindi mo ba itatanong kung ano nangyari kay Thunder? Mariin ang bawat pagbitaw ng salita ni Lucas. Kababakasan ng pagtitimpi na hindi niya ako sigawan. Wala na akong dapat itanong pa. May bago na siyang babae at sinabi niyang hindi niya ako kilala. Because Thunder had amnesia. Ako man ay nagulat na kilala niya ako at mga kaibigan niya pero hindi niya maalala ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Na magbalik siya. Ang mga kwento niya ay ang buhay niya sa 10 taong nakalipas. Ang buhay ni Thunder na wala ka pa. My body froze. Ume-echo sa isip ko ang sinabi ni Lucas na may amnesia si Thunder. Kaya pala ganun ang reaksyon niya kanina. Muling pumatak ang luha ko. Mommy, why are you crying? Daddy Lucas, huwag mong uwayin ang mommy ko. Niyakap ko sa Tyrone ng mahigpit. Ako lang pala ang nabura sa alaala niya. Thunder's POV. Ilang araw nang gumugulo sa isip ko ang babaeng umiyak at yumakap sa akin nang magbalik ako sa kumpanya. Nang yakapin niya ako, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at nakaramdam ako ng sakit nang makita ko siyang lumuluha. Parang pinipiga ang puso ko. Simula ng araw na iyon, pati sa panaginip ko'y nakikita ko ang luhaan niyang mukha. Hush! I muttered. Kung isa lang siya sa mga babaeng humahabol sa akin, bakit na magtama ang paningin namin? Galit ang nakita ko sa mata niya pagkatapos ko siyang itulak at pagsalitaan ng masakit. 1 linggo nang sumasakit ang ulo ko kakaisip kung sino siya. Sumasakit ang ulo ko sa tuwing pipilitin kong hanapin sa isip ko tungkol sa babaeng iyon. Nang yakapin niya ako, I feel a fuzzy feeling in my chest na kahit kailan hindi ko naramdaman kay Divine. Why do I feel I have known her for a long time? My heart beating rapidly nang yakapin niya ako. At nakaramdam ako ng sakit nang makita ko ang luhaan niyang mga mata. Tom, who the hell is she? I uttered. Nagkukulong ako sa opisina ko dahil gusto kong mapag-isa. Ang dami kong hindi naaalala sa nakaraan ko. Sino siya sa buhay ko? Kanina ko pa pinipilit alalahanin kung sino ang babaeng yun. Ang lakas ng pakiramdam kong hindi lang siya pangkaraniwang babae sa buhay ko. Nararamdaman ko na mas malalim ang ugnayan namin dalawa. Her beautiful face keeps lingering in my mind na kahit galit ang nakikita ko sa mata niya ay napapangiti ako sa pag-irap niya sa akin. Napasandal ako sa kinuupan ko. Ipinigit ko ang mata ko. Sa pagpikit ng mata ko, ang magandang mukha ng babaeng yumakap sa akin ang nakita ko. Hinilot-hilot ko ang sentido ko dahil sa sobrang pag-iisip ko sa kanya. Sumasakit na naman ang ulo ko. Who are you? Sigaw ng isip ko. Sa bawat pagpikit ko, mukha niya pa rin ang nakikita ko. Pagkatok sa pintuan ay nagpagambala sa akin. Come in. Sir, here's the applicant's resume for the nurse position in the clinic. Na-interview na po ni Ma'am Ava. Halos lahat. May isa na lang po ang hindi pa na-interview. Thank you, Luis. Ipinagtataka ko na rin na wala na lang na parang bula ang babae kong assistant at napalitan ng lalaki. Marami talaga sa buhay ko ang hindi ko naaalala. Inisa-isa kong tinignan ng mga resume ng applicants at agad ako natigilan nang makita ko ang babaeng kanina ko pa iniisip. Sophia Ramos. Paulit-ulit kong pagbangkit ng pangalan niya. Ilang beses kong pinasadahan nang hintuturo ko ang larawan niya sa resume na may napakagandang ngiti.
Habang tinititigan ko ang larawan niya, lumalakas ang tibok ng puso ko at hindi ko maialis ang paningin ko sa kanya. Your name is beautiful like you, Sofia Ramos. Agad ko dinampot ang intercom to call my assistant. Hawak ko pa din ang resume ni Sofia habang kausap ko ang assistant ko. Call Sofia Ramos for an interview. I'm personally interviewing her. Agad ko ibinaba ang intercom pagkatapos kong makapag-usap sa assistant ko. Muli kong pinagmasdan ang resume ni Sofia. Gusto kong malaman lahat ng detalye tungkol sa kanya. She's been a nurse for 5 years at St. Bernard and still single. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng saya na malamang single pa siya. Nang makita ko ang address niya, parang may nagtutulak sa akin na puntahan ko siya. May pagmamadali akong tumayo at dinampot ang coat ko. Paglabas ko ng opisina, agad ko sinabihan ng assistant ko na tawagan ang driver ko na ihanda ang sasakyan sa pag-alis ko. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako nang kasabikang makita siya. Paglabas ko ng elevator, nakaabang na ang mga bodyguard ko. Hindi ko na pinansin ang mga empleyado kong bumabati sa akin dahil ang laman ng isip ko ay si Sofia Ramos. Isang beses ko pa lang siyang nakita simula nang magbalik ako galing Italy pero ginugulo na niya ang buong sistema ko. Bailey, dalhin mo ako sa address na nakasulat sa papel na iyan. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Bailey. What, Bailey? Hindi mo ba alam kung saan yan? Alam na alam ko po, boss. Nakapunta ka ni Jen? Oo, boss. May mission na inutos sa akin si Lord Lucas. Simula nang mawala kayo, may pinabantayan si Lord Lucas sa akin. Hindi ko na tinanong kay Bailey kung sino binabantayan niya. Ayoko nangingialam sa mga ipinag-uutos ng kapatid ko. Nang makarating kami sa address na Sofia, hindi agad ako bumaba. Pumarada si Bailey sa kabilang kalye. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng kaba. Napatitig ako sa babaeng nakangiti habang kausap ang isang lalaki na nakatalikod sa gawi ko, kaya hindi ko pa makita ang mukha. Why do I feel I want to punch that guy? Nanginingitian ni Sofia Ramos. I murmured. Nang umarap ang lalaki, laking gulat ko na ang kapatid kong si Lucas ang nagpapangiti kay Sofia. Kaano-ano ni Lucas, Sofia? Kaya ba nananatili sa Pilipinas si Lucas dahil kay Sofia? Kaya ba kilala ko si Sofia dahil kay Lucas? Pero bakit umiiyak si Sofia nang yakapin niya ako? Mga katanungan sa isip ko na nagpapasakit ng ulo ko. Bigla ako nakaramdam ng hilo at may dumaang isang eksena sa isip ko. Kutong lupa ka talaga. Narinig kong boses ng isang babae. My head. Tumindi ang sakit ng ulo ko. Boss, ayos lang ba kayo? Agad akong inabutan ng tubig ni Bailey. Hawak-hawak ko ang ulo ko dahil hindi pa rin nawawala ang sakit. Take me home. Utos ko kay Bailey. Tinignan ko pang kinaroroonan ni Lucas at Sofia na nakatingin sa gawi ko. Alam kong hindi nila ako makikita dahil tintad ang mga salamin ng sasakyan ko. Hindi ko maunawaan ang eksenang dumaan sa isip ko kanina. Ang boses ng babaeng paulit-ulit na sinasabi ang kutong lupa. Isinandal ko ang ulo ko, saka ako pumikit para maibsan ang pananakit ng ulo ko. Sa pagpikit ko, magandang ngiti ni Sofia ang nakita ko. Napangiti ako at nawala ang pananakit ng ulo ko. Gusto kong haplusin ang maamo niyang mukha. Gusto ko siyang yakapin. Tom, why do I feel like this towards her? Who is Sofia Ramos sa buhay ko? Napalakas ang pagsigaw ko na kinagulat ni Bailey. Boss, huwag ka muna mag-isip ng sobra. Baka makasama sa'yo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako pumikit. Muli. Aalamin ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Sofia Ramos. Sigaw ng isip ko. Pagtunog ng telepono ko ang nagpadilat sa akin. Ayoko sanang sagutin nang makita ko ang pangalan ni Divine sa screen. Si Divine ang unang namulatan ko nang magising ako sa isang hospital sa Italy. Sabi niya nakita niya ako sa isang kabundukan na duguan habang nag-hiking si Divine. Sa loob ng 5 taon si Divine ang nag-alaga sa akin dahil wala akong maalala kung sino ako at kung paano ako napadpad sa bundok. Isang buwan pa lang ang nakakaraan nang unti-unting bumabalik ang alaala ko. Naalala ko na nasa isang mission ako ng pasabugin ng helicopter habang nasa himpapawid kami. Akala ko yung katapusan ko na, kundi dahil sa 2 agent na kasama ko na mas pinili na mamatay para sa akin. Sinuotan nila ako ng parachute at itinulak bago pa man sumabog ang helicopter. Nang bumalik ang alaala ko, ang kapatid kong si Lucas, ang agad kong tinawagan para ipaalam ko nasaan ako. At bago ako bumalik ng Pilipinas, nagbalik sa alaala ko ang mga kaibigan kong sila Justin, Charles at Ivan.
Alam ko na may pagtingin sa akin si Divine dahil maraming beses niya nang tinangka na magpaangkin sa akin. Ngunit tuwing ilalapit ni Divine ang katawan niya sa akin, nakakaramdam ako ng takot at parang nakakarinig ako ng tinig na isang babae na paulit-ulit akong binabalaan. Ang tinig ng babae na nagagalit sa akin. Hindi ko makita mukha niya pero lagi ko siyang naririnig. Tanging pasasalamat lang ang kaya kong ibigay kay Divine. Sa loob ng 5 taon, hindi ko magawang mapapasok siya sa buhay ko. Hindi tumitibok ang puso ko para sa kanya. Kahit ilang beses siyang nagsumamo na mahalin ko siya, hindi ko kayang tugunin ang pagmamahal niya. Malaki ang utang na loob ko kay Divine dahil sa pagliligtas niya sa akin pero hindi ko siya kayang mahalin. Half Italian at half Filipina si Divine. Sa Italy siya nanirahan dahil sa ama nito na isang Italiano. Ang kanyang ina ay nasa Pilipinas at may bago ng pamilya. Sumama siya sa pag-uwi ko para dalawin ang kanyang ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko sagutin ang tawag ni Divine. Hello, Divine? Bakit napatawag ka? May kailangan ka ba? Babe, labas tayo? Mag-dinner tayo? Busy ka ba? Nagpunta ako sa office mo pero wala ka, kaya umuwi na lang ako. Where are you? Kahit ayoko sa mga paglalambing ni Divine, hinahayaan ko na lang dahil ayoko siyang saktan. Malaki ang utang na loob ko sa kanya sa pagliligtas niya ng buhay ko. Sorry, Divine. Hindi ako pwede ngayon. I'm not feeling good. Maybe next time. Talk to you later. Hindi ko na hinintay na makapagsalita si Divine. Agad kong pinatay ang telepono ko. Gusto ko pong makapagpahinga. Umi-echo sa isip ko ang salitang narinig ko kanina lang. Bakit parang matagal ko nang naririnig na tinatawag ako ng isang babae na kutong lupa? Sigaw ng isip ko. Bailey, sa penthouse mo na lang ako ihatid. Copy, boss. 1 linggo pa lang ang nakakaraan ng encounter namin ni Sofia pero ginugulo na niya ang buong pagkatao ko. Boss, nandito na tayo. Salamat, Bailey. Pagkababa ko ng sasakyan, mabibilis ang hakbang ko. Gusto kong magpahinga. Ipahinga ang isip ko sa kakaisip sa kanya. Hods, bulag ka ba? Di ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? Miss, ikaw hindi tumitingin sa... Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang humarap sa akin ng babaeng kanina ko pa naiisip. Pagkagulat din na nakikita ko sa kanyang maganda mukha. Nice to see you again, miss. Are you looking for me? Hindi ko napigilan ang mapangiti ng sumimangot si Sofia Ramos at tinaasan ako ng kilay. Parang nangyari na ito noon. Parang hindi na bago sa akin ang pagsusungit niya. Ang kapal mo naman, kutong lupa. Bakit naman kita hahanapin? What did you say? Ang salitang binanggit niya, ang salitang kanina pa nasa isipan ko. Kay Sofia ba ang tinig na naririnig ko kanina bago sumakit ang ulo ko? Ewan ko sa'yo, maghanap ka ng kausap mo. Malalaki ang hakbang ni Sofia habang palayo sa akin. Tinakbo ko ang pagitan namin bago pa siya makalabas ng building. Hinawakan ko ang kamay niya at tinila ko siya patungo sa elevator. I want to know kung sino siya sa buhay ko. Ano ba kutong lupa? Bitawan mo nga ako! Napahinto ko sa paglalakad ng muli niya akong tinawag na kutong lupa. Who are you? Miss Sofia Ramos. Matagal mo na ba akong kilala? Nang titigan ko si Sofia sa mata, sakit ang nakikita ko sa maganda niya mata. Lumamlam ang mata niya at ilang beses na napalunok. Pinipigilan ni Sofia ang mapaiyak. Nakikita ko ang namumuong luha sa mata niya. Bakit nasasaktan ako na makita siyang ganito? Sigaw ng isip ko. Ilang minuto na kaming nagtititigan sa gitna ng lobby habang hawak-hawak ko pa rin ang kamay niya. Naghahatid ang mainit niyang palad ng kakaibang pakaramdam sa akin. May kuryanteng gumapang sa buong katawan sa paghawak ko sa kanyang kamay. Babe, kanina pa kita hinihintay. Agad dinila ni Sofia ang kamay niya at muling rumihistro sa kanyang magandang mga mata ang sakit at lungkot habang nakatingin sa kamay ni Divine na nakahawak sa braso ko. Sunundan ko ng tingin ang papalayong dalaga. Gusto ko siyang habulin pero mahigpit ang pagkapit ni Divine sa braso ko. See you soon, Sofia Ramos. Sofia's POV. Kutong lupa talaga. Hindi nga nakakaalala. Lumalabas naman ang pagkababaero. Kung sama kayo ng babaeng kulang sa nutrisyon. Bulong ko habang papalabas ako ng TS Towers. Hindi ko alam kung bakit iniwan ako ni Lucas dito kung makikita ko lang naman si Thunder at ang babaeng iyon. Pagkagaling ni Lucas sa bahay kanina, nakiusap na samahan ko siya dito. Ayoko sana pero sinabi niyang hindi na pinupuntahan ni Thunder ang penthouse niya kaya pumayag ako. Nagpaalam lang ako na magbabanyo. Paglabas ko'y wala na si Lucas at nakatanggap na lang ako ng tawag mula sa kanya na umalis na ito dahil may aasikasuhin na mahalagang bagay. Ano, natsaka ba talaga Lucas de Rizzo? Iwan mo ko dito para lalo akong masaktan?
na hindi ako naaalala ni Kutong Lupa. Magsama kayo magkapatid. Pareho kayo sira ulo. Sambit ko. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng taong nakakarinig sa mga pinagsasasabi ko. Sa sobrang inis ko kay Thunder at kay Lucas, baka makapanakit ako ng taong haharang-harang sa daraanan ko. Pag bumalik ang alaala mo, Kutong Lupa, humanda ka sa parusang gagawin ko sa'yo. Maghihirap ka muna bago ka makakabalik sa buhay ko. Ang babaeng tigre na tinatawag mo, baka hindi mo gugustuhin na magalit sa'yo. Sambit ko. Nagtitingin na ng mga taong nakakasalubong ko at nagtatawanan. Tinitingnan ko sila ng masama kaya naititikom nila ang mga bibig nila. Marami kaming alaala ni Thunder sa building na ito kaya masakit na makita siya na kasama ang babaeng iyon. Lalo ako nasasaktan sa kakaisip na inaangkin niya ang babaeng iyon sa kama kung saan niya ako inangkin noon. Kung saan marami siyang pangako na sinasabi noon. Love, alam ko maaga pa para sa mga pangarap ko at alam ko marami ka pang gustong abutin sa buhay at marami ka pang gustong patunayan. Lagi mo lang tatandaan, love, na nandito ako para suportahan ka lagi. Gusto ko din na magkaroon ng maraming anak na kamukha mo para kahit saan ako tumingin, makikita kita. Kutong Lupa ka talaga. Baka sa kakasabi mo na kamukha ko, baka maging kamukha mo mga anak natin. Kasi tingnan mo si Kuya Justin at Ate Eliza. Halos lahat kamukha ni Kuya Justin. Just always remember, Sophia Ramos, that I love you. Wala na akong ibang mamahalin na babae kundi ikaw lang. Nasaan ang mga pangako mo, Kutong Lupa? Sinasabi mo din ba sa babaeng iyon? Mga pangako mo sa akin noon? Mga tanong na tanging sa isipan ko lang magagawa dahil sa kalagayan ni Thunder ngayon. Miss, ako na lang ang mahalin mo. Hindi kita iiwanan. Agad ako lumingon sa nagsalita sa likuran ko. Sa sobrang lapit na mukha ng lalaking presko, agad na tumama ang kamao ko sa mukha niya. Shit! Sigaw nito habang hawak-hawak ang dumudugong ilong. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko yung preskong lalaking katulad mo. Mayabang na napakadaldal pa. Muli kong aambahan ang suntok ang lalaki na bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Ngayon na sobrang naiinis ako kay Thunder at Lucas, lumalabas ang pagka-Amazona ko. Nang may humawak sa isang kamay ko, agad kong hinanda ang kamao ko. Nang lumingon ako sa likuran ko, agad nitong nahawakan ang kamao ko at hinila ako kaya napasubsob ako sa kanyang dibdib. Hindi ako nakagalaw. Nang maamoy ko ang scent niyang kinababaliwan ko noon, agad ako napapikit at nilanghap ang pabango niya. Ang bango talaga. Ang salitang nanula sa bibig ko, nawala ang inis ko. Mas idinikit ko ang ilong ko sa dibdib niya. Naramdaman ko ang pagyakap ni Thunder sa akin na nagpabalik sa katinuan ko. Agad ko siyang itinulak. Kahit may amnesia siya, hindi niya ako pwedeng nandiin dahil may kasintahan na siya. Hindi ako papayag na maging pangalawang babae niya. Pwede ba umalis ka sa daraanan ko? Pagsusungit ko sa kanya, muling bumalik ang inis ko sa kanya nang maalala ko ang pagkakahawak ng babaeng iyon sa braso ni Thunder. Hunyo, a gorgeous woman like you could be so bold and fearless. Ang lakas mo palang manuntok. I saw what you did to that poor guy. Tanasan ko siya ng kilay at pinag-cross ko ang braso ko sa dibdib ko. Wala akong panahong makapagbulahan sa'yo. Mariin ko sambit at tumakbang na ako sa kanang bahagi ng daan sa gilid ni Thunder nang muling humarang siya sa daraanan ko. Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit ba hinaharangan mong daraanan ko? Singhal ko sa kanya na ikinangisi lang ni Thunder. Lalo ko nainis sa pangaasar niya kaya inapaakan ko ang paa niya at tinakbo ko ang taxi na nakaparada sa tabing kalsada para makalayo na ako kay Thunder. Papasok na ako sa taxi nang may humila sa kamay ko at agad na sinara ang pintuan ng taxi. You think you can run from me, love? You're going to pay for what you did. Napamaang ako sa tinura ni Thunder. Kay tagal kong hinintay na muling marinig sa kanya ang tawagin niya akong love. Ang endearment ni Thunder sa akin noon na lagi nagpapakilig sa akin. Miss, sasakay ka ba? Sigaw ng taxi driver na mukhang naiinip na sa paghihintay sa akin. Hindi siya sasakay. You can leave now. Here, take this. Oh, maraming salamat, boss. Makakauwi na ako ng maaga. Napangiti ako nang makita ang tuwa sa mukha ni Manong driver. Napakahalaga talaga sa tulad naming mahihirap ang pera, lalo na kung may pamilyang binubuhay. Mukhang 5,000 ang inabot niya Thunder kay Manong. Malaking halaga para sa aming kapos sa pera, samantalang bariya lang sa katulad ni Thunder na bilyonaryo. You're more beautiful when you smile. Muli ako napamaang kay Thunder. Parang deja vu ang nangyayari sa amin ngayon. Ang pagtawag niya ng love at ang sinambit niyang mas maganda ako pag ngumingiti.
Huwag mo nga akong bula-bulahin dyan. Sanghal ko sa kanya na ikinangiti lang ni Thunder. Ganyan na ganyan din siya noon pag sinusungitan ko siya. May amnesia ba talagang kuton lupa na to? Sigaw ng isip ko at mariin ko siyang tinitigan. Alam kong gwapo ako. I can see in your eyes ang paghanga sa akin. Ang gyabang mo. Sino naman nagsabi sa'yo na gwapo ka, tumahanga ako sa'yo? Kahit ikaw na lang ang matirang lalaki sa mundong ito, hindi ako magkakagusto sa'yo, no? Kuton lupa ka. Natigilan si Thunder. Nabitawan niya ang kamay ko. Pumikit at humawak sa ulo niya. My head. Ang sakit. Pagdaing ni Thunder na ikinabahala ko ng husto, agad ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinaplos ko ng hinaplos ang likuran niya.